Bye, Mommy. Mag-iingat ka po. Masayang paalam ni Johanna sa kanyang ina habang papalabas sila ng kanilang kwarto. Oh wait, I remember. Nakausap ko si Tita Ninang mo. Tita Ninang? Gulat niyang sabi na ikinawala ng malawak na ngiti niya sa kanyang labi. Nagsimula na naman tumibok na mabilis ang kanyang puso dahil sa kaba. Ang akala niya ay walang sinabi ang Tita Ninang niya at pinagbigyan siya nito dahil na rin walang binabanggit ang kanyang ina tungkol sa daddy niya. Yes, kagabi. Ang sabi niya sa susunod daw mag-iingat ka. Hindi ka nga daw namin hinayaan na masugatan. Tapos ibang tao ka pa magpapasugat. Nakahinga siya ng maluwag. Sa sinabing iyon ng ina, akala niya sinumbong na siya ng kanyang Tita Ninang. Si Tita Ninang talaga? Sige na po, Mami. Baka malate po kayo sa trabaho mo. Pagtutulak niya sa ina kaya walang nagawa si Stella o hindi ang umalis na lamang. Ngiting tagumpay si Johanna nang bumalik sila sa kanilang kwarto at tinanaw pa sa bintana ang pag-alis ng kotse ng kanyang mommy. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone na tinawagan ang Tita Ninang niya. Hello, Tita Ninang? Thank you po. Thank you so much, Tita Ninang. Masaya niyang bunga dito na sagutin na din ng tawag. Anong thank you ka dyan? Ikaw na bata ka. Saan ka talaga nanggaling yung sugat mo? Ang daddy mo bang may gawa niyan? Napangiwi siya dahil sa salubong ng kanyang Tita Ninang. Akala pa naman niya ay masaya din ang bungad nito sa kanya, hindi pala. Tita Ninang, wala naman po yun. Anong wala? Hindi ka nga nasugatan sa amin ng mami mo. Tapos susugatan ka lang ni Ian? Napatapik si Johanna sa noon niya. Halatang inis na inis dahil ang Tita Ninang niya. Kilala niya ito kaya sigurado siyang hindi ito palalampasin ang nangyari. Tita Ninang naman, answer me. Napalunok siya't napatayo ng maayos. Talagang galit ng Tita Ninang niya. Okay, fine. Yes, he is the reason but it's my fault. Sinadya ko magpanggap na nagpasagasa para mapansin niya ako. Magpasagasa? What the? Anong pumasok sa isip mo, Johanna? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Paano kung napahamak ka? Hindi mo malang naisip ang mararamdaman ng mami mo? Nailayo niyang kanyang cellphone mula sa kanyang tenga dahil sa ingay ng Tita Ninang niya. Tita Ninang naman po, okay lang po ako. Ang advance niyo po. Sige na po, tumawag lang ako para magpasalamat. May pupuntahan pa po ako. Bye, Tita Ninang. You're the best. Hoy, ano pupuntahan? Hindi na pinatapos ni Johanna ang Tita Ninang niya dahil binaba na niyang telepono. Now it's time for me and Daddy. Nakasimangot na bumaba si Johanna ng taxi na sinakyan niya. Maayos ang sabi niya na doon sa may kumpanya ng daddy niya siya ibababa. Pero iba pala ang nakalagay sa location, kaya ang ending napababa siya ng wala sa oras. Mabuti na lang at malapit na yun kaya lalakarin na lang niya. Paano siya nagkaroon ng kalaman sa pagbabiyahe at ganitong bagay? Siyempre, dahil sa mami at Tita Ninang niya. Palagi siyang bitbit ng mga ito sa tuwing sila'y lalabas at tinuturuan na siyang magbiyahe. Sinasabihan ko anong dapat gawin kapag sasakay ng public transportation. Kahit naman kasi may kotse sila ay hindi nila yun madalas ginagamit dahil gusto ng mommy niya na maranasan niyang bagay na naranasan nito noong bata pa siya. Oo, nakakaangat na sila sa buhay ngayon pero gusto ni Stella na malaman ni Johanna ang lahat ng estado ng mga tao. Napahinto si Johanna sa paglalakad nang biglang mayroong dalawang lalaki na malalaki ang katawan ang humarang sa daan niya. Who are you? Walang takot na tanong ni Johanna sa dalawang lalaking yun. Anak mayaman nga pre, tiba-tiba tayo dito, sabi ng isang lalaking nakasandong kulay blue. Oo nga, at ano naman ang ginagawa ng isang batang katulad mo dito? Naliligaw ka ba? Gusto mo samahan ka namin pa uwi? Gising sabi ng lalaking naka-t-shirt na kulay gray. Ngunit ang itsura nito'y parang isang sindikato. Alam na ni Johanna ang mga ganong klase ng tao. Lalo na, lagi siyang binibili na ng ina na kapag nasa panganib ay tumakbo na kaagad. Na siyang gagawin naman niya ngayon. No way! Sigaw niya't kaagad na tumakbo sa gitna ng dalawa.
Hoy, habulin mo! Walang lingon si Johanna na tumatakbo papalayo. Ayaw niyang magpahuli sa mga to. Pilit siyang humahanap ng makakasalubong na tao, ngunit wala namang ibang dumadaan bukod sa kanila. Kahit ang sasakyan ay madalang lamang. Ngayon, napagtagpi-tagpi na niya ang lahat, magkasabwat ang driver ng taxing nasakyan niya at ang dalawang lalaking iyon. Kaya naman pala ibang lugar ang pinagbabaan sa kanya at tanong ito ng tanong sa kanya habang nasa biyahe. Napansin niya rin na panay ang text nito sa kanyang telepono. Kahit na nagda-drive, mabuti na lang talaga hindi sila napahamak. Habulin niyo ako kung kaya niyo! Pangaasar niya sa dalawa at huminto pa sandalit din nilaan ng mga ito. Abat na batang ito, tumigil ka! Tatawa-tawa siya nang muli siyang tumakbo. Ngunit agad siyang napabagsak sa sahig nang meron taong nakaharang sa daan niya. Hindi niya inaasahan na may tao doon, kung kaya nag-bounce siya pabagsak sa sahig. Ouch! Reklamo niya sa nasaktang puwet. Pagtingin niya sa kanyang harapan, ay dalawang muling lalaki naroon at ang isa doon yung driver kanina. At saan ka pupunta? Tatakas? Sa amin ka na bata. Doon na siya nagsimulang kabahan, lalo na at pagtingin niya sa kanyang likuran, ay ang dalawang lalaki naman na humahabol sa kanyang naroon. Pinahirapan mo pa kami. Kapagod. Reklamo ng dalawang yon. Halika na't sumama sa amin. Siguradong malaking kikitain namin sa'yo. No! Don't touch me! Diyan lang kayo! Sigaw niya, ngunit tinawakan na siya ng isang lalaki na nasa likuran niya sa kanyang magkabilang balikat. Sisigaw na sana siya nang bigla na lamang may bumusina sa kanilang kotse ng pagkalakas-lakas. Napatingin siya sa sasakyan na yun at tila familiar yun sa kanya. Maya-maya pa'y huminto ito sa may gilid nila at bumaba doon ng taong hindi niya inaasahan. Dad! Agad na napatakip si Johanna sa kanyang bibig dahil muntik na niya itong matawag na daddy. What the heck are you doing to her? Galit na sigaw ni Maximus habang mayroong masamang aura. Putang ina, sabat na, nahuli tayo! Sigaw ng isa sa kanila at kagad siyang binitawan nang may hawak sa magkabilang balikat niya at dali-daling tumakbo paalis doon. Stop! Galit pang muling sigaw ni Maximus sa tinabol ng mga to. Si Johanna hindi makapaniwala sa kanyang nakita, lalo na't ang daddy pa niya magliligtas sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ng pinakamaswerteng bata sa mundo. Hey little girl, are you okay? Napalingon siya sa nagsalita at pareho silang nagulat nang makilala nilang isa't isa. Johanna? Tito Jo Marie? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Sabay muli nilang sabing dalawa, parehong hindi inaasahan ang presensya ng isa't isa. Wait, ayos ka lang ba? Munti ka na mapahamak, Johanna. Doon na natauhan si Johanna. Kasama nito ang kanyang ama. Masaya nga siya ng daddy niyang nagligtas sa kanya, ngunit hindi naman niya inaasahan na mahuhuli siya doon ng kanyang tito Jo Marie, ang boyfriend ng tita ninang niya. Ayos lang po. Natakasan nila ako. Hindi natapos ni Johanna ang kanyang sasabihin nang biglang sumigaw si Maximus at tumakbo papalapit sa kanila. Sabay pa silang napatingin na dalawa doon, ngunit si Johanna ay lalong nalaki ang mata. Kung magkasama ang dalawa, ay magkakilala sila at kung magkakilala sila, ay maaaring sabihin ng tito niya ang tungkol sa kanya. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pwedeng malaman ng daddy niya na anak siya ni Stella. At worst ay malaman na anak siya nito. Think Johanna, think away, sigaw ni Johanna sa kanyang isipan. Napalingon siya sa kanyang tito Jo Marie. Hindi niya ito pwedeng kausapin sa harap ng daddy niya. Eh di malalaman nitong totoo. Napapikit siya ng mariin at nag-isip ng magandang paraan. Maya-maya pa'y kusa siyang napadilat na meron na siyang maisip na paraan. I need to. Kalalapit lang sa kanila ni Maximus at hindi nito na ituloy ang kanyang sasabihin. Nang bigla na lamang umiyak si Johanna. Pareho silang nagulat ni Jo Marie dahil sa biglang pag-iyak nito. Johanna, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ni Jo Marie sa bata. Sa halos 2 taon ay kilala na niyang bata at hindi ito basta-basta umiiyak. Kaya nga nag-alala siya ngayon dahil umiyak ito. Paano kung matrauma ito dahil sa nangyari? Siguradong mag-aalala sa Stella at alam niyang sisisihin itong sarili niya. You know her? Kunot noong tanong ni Maximus dahil hindi naman niya sinabi dito
ang pangalan ng batang nakausap niya. Ang totoo ay papunta na dapat sila sa meeting kung saan nandoon si Stella, ngunit merong instinct si Maximus na dumaan sa daanang iyon. Hindi niya usually dinadaanan ang lugar na yon, ngunit malakas ang pakiramdam niya na dapat siyang dumaan doon. Hindi naman siya nabigo dahil habang kinukwento niya kay Jo Marie, ang batang nakausap niya kahapon ay nakita niya itong muntik ng mapahamak. Parang nandilim ang paningin niya dahil sa nakita. Pakiramdam niya wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang saktan ng mga lalaking humarang kay Johanna at pahirapan. Nawala na ng tuluyan sa kanyang isip ang meeting niya with Stella. "Wow! Ayoko na dito!" Hindi natuloy ni Jo Marie ang sasabihin niya dahil mas lalo pang nilakas ni Johanna ang kanyang pag-iyak na ikinagulat ng dalawa. Dahil naman doon ay pumalibot ang pag-alala sa mukha ni Maximus at kagad na nilapitan si Johanna. "Stop crying. Halika, doon tayo sa loob ng kotse." Inalalayan niya si Johanna na makatayo at naglakad papunta sa kotse niya habang si Jo Marie naman ay naiwan na nakanganga sa may gilid ng daan. Yun na lang muli ang unang beses na nakita niyang may emosyon ang mukha ng kaibigan. Isa pa, mahihimigan mong pag-alala sa boses nito. Samantalang kanina'y tila papatay na ito sa galit. "Jo Marie, what you still doing there?" Natauhan siya ng sumigaw ang kaibigan, kaya kagad siyang tumango at pumasok sa likuran ng sasakyan, kung saan doon pinaupo ni Maximus si Johanna. Hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak, kaya nawala na sa isip nitong kanyang nakita at inalo to. Si Maximus naman ay kaagad nang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Lance. "I want you to find that poor guy na muntik nang kumuha kay Johanna. Trace me." Pagkasabi na noon ay kaagad na nitong binaba ang kanyang telepono. Si Johanna naman ay nakatunog na alam niyang magtatanong itong muli sa kanila at kakausapin siya. Kaya nag-isip siyang muli ng paraan para lang hindi yan matuloy. "Ice cream! I want ice cream!" Parehong napakunot ang noo ni Maximus at Jo Marie dahil sa sinabi ng bata. Si Jo Marie alam niya paborito ito ni Johanna, kaya naisip niya kagad na yun lang ang magpapatahimik sa bata. "Ice cream?" Hindi makapaniwalang tanong ni Maximus at tumingin sa kanya si Jo Marie. Favorite niya yun, lalo na yung vanilla. "Baka tumahimik siya kapag bumili tayo. Pulang-pula na siya kakaiyak." Kalmadong sabi nito kaya walang nagawa si Maximus. Kung hindi ang pumayag sa gusto ng kaibigan. Nasa isipan niya pa rin ang katanungan kung paano nagkakilala ang dalawa, pero mamaya na siya magtatanong. Pumunta si Maximus sa pinakamalapit na convenience store para doon bumili ng ice cream. Nang huminto ang sasakyan ay muling nagsalita si Johanna na kanina pa nakikiramdam sa paligid. "I want you to buy it." Turong sabi niya kay Maximus na ikinalaki ng mata ni Jo Marie. "Hindi, ako na lang," agad nitong sabi. Alam kasi ni Jo Marie na ayaw ni Maximus na inuutusan siya. Wala pa namang pinapalagpas si Maximus mapabata man o matanda'y pinapatulan niya. "No, Tito Jo Marie, I want him to buy me ice cream." Matinis na sigaw nito at muling umiyak na ikinatakip nila pareho ni Maximus ng tenga dahil sa ingay. "Okay, fine. Just please shut up. Ang sakit mo sa tenga." Inis na sigaw ni Maximus dali-daling bumaba ng kotse. Nang magsara ang pintuan ay doon na kusang tumigil sa pag-iyak si Johanna at hinarap ang Tito Jo Marie niya. "Tito, listen to me. Hindi pwedeng malaman ni Daddy na anak ako ni Mommy. Ang sabihin mo, kapatid lang ako ni Mommy. Ganun po." Hindi kagad nakasagot si Jo Marie dahil sa sinabi ni Johanna. Isa pa, hindi pa nga siya makamove on sa biglang pagtigil nitong umiyak pagkaalis na pagkaalis pa lang ni Maximus. "Daddy who?" Kunot noon niyang tanong. "At saka ang bilis magbago ng mood mo ha. Well, dapat masanay na ako." Iling na dugtong niya dahil ganun na ito noon pa man. Patapik si Johanna sa kanyang noo. Hindi pa nga pala ito alam ni Maximus ng daddy niya. "Ganito po kasi yan, Tito Jo Marie. Yung kasama niyo po, siya po yung totoong daddy ko. Dinrawing ni Mommy yung mukha ni Daddy kaya alam kong siya yun. Bakit po ba magkasama kayo? Katrabaho niyo po ba siya?" Natigilan si Jo Marie sa kanyang natuklasan at wala sa sariling napasagot sa bata ng kaibigan ko siya.
Patakip si Johanna sa kanyang bibig dahil doon. Habang si Jo Marie naman ay sunod-sunod na bumalik sa alaala niya. Ang panahon na nakausap niya si Stella at ang girlfriend niya. Pareho nitong sinabi sa kanya na itago ang tungkol kay Johanna. Na walang ibang pwedeng makaalam lalo ng kaibigan niya. Hindi niya pwedeng makalimutan yon dahil maging siya'y nagtataka. Kung bakit, ganun na lang kung paano ipagdiinan ng mga to ang tungkol sa kaibigan niya. Isama mo pa ang katotohanan na nakikita nga niya si Maximus kay Johanna noon pa. Kaya nga niya sinabi sa mga to na meron siya naalalang kakilala niya kay Johanna. At isa pa, pareho silang mahilig sa ice cream vanilla ni Maximus. Sila lang ni Lance ang nakakaalam tungkol doon. Tila doon lang natauhan si Jo Marie at gulat na napatingin kay Johanna. Ibig sabihin, nagbunga yung isang gabi na nangyari sa kanila ng babaeng hinahanap ni Max noon at si Stella yun. Tapos ikaw. Shit, hindi mapigilan ni Jo Marie ang mapamura dahil sa kanyang mga natutuklasan. Watch your mouth, Tito! Laking matang sabi ni Johanna na ikinatakip ni Jo Marie sa bibig niya at humingi ng tawad. Wait, hinahanap ni Daddy si Mami noon? Napatango naman si Jo Marie sa sinabi ni Johanna. Yes, noon pero 1 taon lang yun. May past kasi si Max tungkol sa mga paghahanap ng ganyan, kaya huminto siya. Natahimik sandali si Johanna dahil doon pero na makitang paparating ng daddy niya ay kaagad siyang lumingon sa kanyang tito. Sa susunod na natin pag-usapan yan, Tito. Basta please sabihin mo kapatid ako ni Mommy. Naghihinala na siya sa akin dahil kamukha ko si Mommy. Itago mo tungkol sa akin, please. Napakunot ang noon ni Jo Marie dahil doon. Sa katunayan, ngayon na nalaman niya na may tinatago sa kanyang GF niya at si Stella na iinis siya. Kaibigan niya si Maximus at kilalang kilala niya to. Natigilan si Jo Marie sa isipin yon. Oo, kilalang kilala niya nga ito. Tito Jo Marie, I know Mommy has a reason kung bakit hindi niya pinapakalala sa akin si Daddy. Siguradong natatakot lang siya na hindi ako tanggapin ng Daddy or worst, ilayo ako. Dahil sa sinabi ni Johanna ay naalala na naman niya ang sinabi ng kaibigan nung panahon tumigil ito sa paghahanap kay Stella na siya naka-wine stand niya. Pinapangako ko sa sarili kong wala akong tatanggaping babae sa buhay ko. They all leave me and I hate it. I hate them. Okay, fine. Hindi niya talaga dapat malaman ng tungkol sa'yo. Natigilan si Johanna sa biglang pagseryoso ng tito niya. Saktong dumating na si Maximus dala ang ice cream niya. Wow, thank you! Biglang bibong sabi ni Johanna at kinuha ang ice cream sa daddy niya. Napailing naman si Maximus dahil kanina iyak ito ng iyak. Pero ngayon nakangiti at parang walang nangyari. Why are you looking at me like that? Kunot noon niyang tanong kay Jo Marie nang makita niyang seryosong tingin nito sa kanya. Agad namang umiling si Jo Marie, tumingin na lang kay Johanna. Are you fine now? Dadalhin na muna kita sa opisina ko. Tanong ni Maximus kay Johanna na ikinatawa nito. Makakapunta na ulit siya sa opisina nito. Wala pa rin ba Cynthia? Inis na sabi ni Stella na lalong kinataranta ni Cynthia. Kanina pa sila doon sa restaurant, ngunit walang Maximus Goldman ang dumarating. Hindi ko po sila makontak, Mrs. Stella. Napaatras si Cynthia nang tumingin sa kanya si Stella. Yung tingin kasi nito'y tila mananakmal na ng tao. Napabuga ng hangin sa Stella at natawa ng mahina. Sa tingin ko, pinaglalaroan na tayo ng Maximus na yan. Ngayon napansin na niya, maaring sinadya nito na hindi siya siputin kahapon at ngayon. That's it. Biglang sabi nito tumayo mula sa kinauupuan niya. Mrs. Stella, saan ka pupunta? Takang tanong ni Cynthia. Saan pa ba? Sa kumpanya ni Maximus? No. What? No. Gulat na lingon ni Johanna kay Jo Marie nang itong sumagot sa kanyang daddy. Yes. No, sa bahay niyo ka namin dadalhin. Tito Jo Marie naman, reklamo ni Johanna, ngunit tinignan siya ng masama ni Jo Marie na ikinatahimik nito. How are you two met? Sabay na napatingin si Johanna at Jo Marie kay Maximus nang bigla itong magsalita. Nakatingin lang ito sa kanila kanina pa at pinagmamasdan kung paano sila mag-usap. Alam nito magkakilala na sila at matagal na dahil sa paraan kung paano sila magtitigan. She's Stella's little sister, diretsong sabi ni Jo Marie na hindi man lang kumukurap at seryosong paraan.
Si Johanna naman yung napatingin sa tito niya at sa kaloob-looban niya tuwang-tuwa siya dahil finally pinagtakpan siya ng tito niya. Stella's sister? What I know is she's the only child. Tinago siya sa Canada together with Stella. Tinago ha? Ngising tanong ni Maximus na ikinalunok ni Jo Marie. Kilala niyang kaibigan, sigurado siya na nagsagawa siya ng investigation tungkol kay Stella. Yes, I am. Biglang natigil ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa nang sumabat bigla si Johanna. Why not conduct a background check about Stella again? I know you are a powerful person pero bakit lang hindi mo magawa ng tama? Isn't it obvious? Kamukhang kamukha ko si Ate Stella. Muntik nang matawa si Jo Marie sa sinabing yun ni Johanna. Walang duda na anak nga ito ng kanyang kaibigan dahil magkaugaling nga sila. Palihim niyang tinignan si Maximus at kita niya itong napailing at binuksan ang makina ng sasakyan nito. Napailing na lang siya ng mahina. Siguro kahit walang alam ang kaibigan niya sa katotohanan, ay nararamdaman ng puso nito na dugot laman niya si Johanna. Ngunit hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ito na anak niya si Johanna. Samantala, paalis na sana sa Stella nang mapahinto siya na meron siyang makasalubong. Muntikan na silang magkabungguan. Mabuti na lang at napigilan niyang kanyang sarili. I'm sorry, hindi natapos ni Stella ang kanyang sasabihin. Nang mapatingin siya sa taong kaharap, hindi niya maaring makalimutan ang taong yon. Biglang nag-flashback sa kanyang lahat-lahat, ang lahat na sakit naramdaman niya noong panahong sila pa. Stella? Kusang napatulong luha niya nang marinig niyang boses nito, lalo ng pagtawag nito sa pangalan niya. Elliot. Napatunayan ni Stella ang minsan na niyang nabasa sa internet. Ayon doon ay hindi sapat ang mahabang panahon ng paghihilom na masakit na nangyari mula sa puso nasaktan. Noong una ay hindi siya naniniwala, pero ngayon napatunayan na niya yung totoo. 4 na taon. 4 na taon na siyang malayo sa Pilipinas. 4 na taon na din niyang hindi naiisip ang kanyang ex. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya ng ganito ngayon. Is that you, Stella? Napakurap sa Stella na magsalita ang taong nasa harap niya. Tunay nga, hindi siya nananaginip. Nasa harapan nga niya si Elliot at totoo rin ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Yes. Nag-iisip siya ng susunod na sasabihin, ngunit biglang nag-pop sa isip niya. Itong dahilan kung bakit bumagsak ang kumpanya ng magulang niya. Can we talk in private, Mr. Elliot Morales? Napakurap si Elliot dahil sa sinabing yun ni Stella. Hindi siya makapaniwala na gusto siyang kausapin ni Stella pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Naku, anong naiisip ni Mrs. Stella? Baka sabunutan niya si Sir Elliot? Tarantang tanong ni Cynthia na naiwan dahil pumunta sa labas ang dalawa sa labas. What do you want us to? Hindi natapos ni Elliot ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang sampalin ni Stella. Why did you slap me? Hindi makapaniwala ang tanong ni Elliot. Kulang pa yan. Madina't mahinang sabi ni Stella. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang kumpanya nila? Hintayin mong warrant of arrest at ipapakulong kita. Tumalikod na si Stella kay Elliot at pakaramdam niya nakahinga na siya ng maluwag. Napangisi siya at taas noo na naglakad paalis doon. Hindi alam ni Cynthia kung magsasalita ba siya o hindi. Simula na umalis sila sa restaurant ng kanyang amo ay hindi pa ito nagsasalita. Pero isa lang ang nasisigurado niya. Masaya ito. Mrs. Stella, nandito na tayo, Cynthia. Hindi natuloy ni Cynthia ang sasabihin niya. Pagtingin niya sa may bintana nandoon sila sa kumpanya ni Maximus Goldman. Let's go, Cynthia. Hindi ko palalampasin ang hindi nila pagsipot sa atin. Hindi siya hinintay ni Stella ang sumagot at nauna na itong bumaba ng sasakyan. Nagpatong-patong na ang inis na nararamdaman ni Stella. Lalo na't nakita niyang kanyang ex na winalanghiya siya. 4 na taon na nakakaraan. Kaya nga hirap na hirap siyang muling magtiwala sa tao. Lalo na sa mga lalaki. Mrs. Stella, sandali po. Habol ni Cynthia sa kanyang amo. Hello, I would like to talk to Mr. Maximus Goldman. Napatingin ang babae sa front desk sa kanyang harapan na magsalita sa Stella.
Napatigil pa ito dahil sa magandang babaeng nasa harapan niya. Do you have an appointment, miss? Ngiting malaking tanong nito sa kanya. Of course, ako dapat ang kamiting niya ngayon, pero hindi niya ako sinipot. Napataas ang boses ni Stella, sa inis ngunit kinalma niya ang kanyang sarili. Can you just call him and tell him that I am here? Wait a second, ma'am, ngiting sabi ng babae. Mrs. Stella! Why, Cynthia? Taas kila na tanong ni Stella dito. Mrs. Stella naman, kumalma ka po. Natawa din si Stella sa sinabi ni Cynthia. Kalmado ako, ano ka ba? Masaya pa nga ako eh. Masaya? Bakit po? Napatigin din si Stella sa paligid at nang masigurong walang nakikinig sa kanila ay sumagot siya dito. I slapped Elliot on his face. Slap? Nanlalaking matang tanong ni Cynthia. Shh, it's okay. Sooner or later, ipapakulong ko na siya. Pagkakataon nga naman, it's my time now. Malaking ngiti sa labi ni Stella. Stella? Sabay silang napalingon sa tumawag sa kanya't doon nakita nila si Jo Marie, kasama si Maximus. Muli bumalik ang inis na Stella sa kanyang katawan at agad na tumayo ng maayos at humanda na para sugurin si Maximus. You! Mrs. Stella! Pipigilan sana ni Cynthia ang amo niya, ngunit hindi niya nagawa sa bilis nitong kumilos. Nagulat ang lahat, pati ang mga employees na naroon sa lobby ay napatigil na bigla nilang sinampal ni Stella si Maximus. Maging si Jo Marie na sa tabi nilang ni Maximus ay napanganga dahil sa ginawa nito. If you don't want my company in your company, tell me directly in my face. Hindi yung pinaghihintay mo kami. Sinasayang mong oras ko, Mr. Maximus Goldman. Pagkasabi ni Stella nun ay tumalikod na siya upang umalis. Cynthia, let's go. Yes, Mrs. Stella. Walang nagawa si Cynthia kung hindi ang sumunod sa kanyang amo. Marami ang kamera na nakatutok sa kanilang dalawa at marami rin ang nakakita sa pangyayaring yon. Max! Sabay na napalingon si Maximus at Jo Marie kay Lance na bigla na lamang itong pumasok sa loob ng office niya. Look at this! Viral ngayon ang pagsampal sa'yo ni Mrs. Stella. Ibinigay ni Lance sa tablet dito, tama nga to. Ilang views na meron sa social media at marami na rin na nakisawsaw sa nangyayaring yon. Bullshit! Inis na sabi ni Maximus at binato ang tablet. What the heck? Tablet ko yun, Max? Sabi ni Lance at kaagad na nilapitan ng tablet niya. That's what I am telling you, Max. Yung mga balak mo na pagiganti, sinasabit ka ngayon. Ayon kasi sa kumakalat na balita, hindi sinipot ni Maximus ang kanyang mga kamiting. Hindi lang sa Stella. Marami din ang lumabas na mga taong hindi niya sinisipot. The hell I care. Seryosong sabi ni Maximus. Lance can handle it. Tingin ito sa kanilang kaibigan. Puro ka Lance, Lance, Lance. Kailangan mo rin tumayo sa sarili mong paa, Max. Paano kapag nagkaanak ka? Hindi mo malang ba siya paninindigan? Anak, sabay na tanong ni Maximus at Lance sa sinabi ni Jo Marie. Doon na tuluyang natauhan ng lalaki. Kanina pa kasi sumasagi sa isip niyan tungkol kay Johanna at Maximus. Hindi niya akalain na madudula siya ng ganun sa harap mismo ng kaibigan niya. Ha? Nothing. Basta humingi ka ng tawad sa kanya, Max. Kilala ko si Stella. Hindi ka papansinin nun hanggat hindi mo siya kinakausap. Pagkasabi ni Jo Marie nun ay tumalikod na siya at umalis doon. Ang tanga mo, Jo Marie. Inis niyang sabi, tinampas ang kanyang manibela. Dalangin niya lang ay sana hindi maghinala ang kaibigan niya. Tama, kailangan kong kausapin si Stella. Kinuha niyang kanyang cellphone at dinayal ang number ni Stella. Hinatid na nila si Johanna sa kanilang bahay kung kaya sigurado siya ngayon, ngunit hindi niya alam kung nakauwi na ba to. Bakit ayaw mo sumagot, Stella? Inis na sabi niya. Kailangan niyang kausapin ang kaibigan at palayuin silang dalawa ni Johanna kay Maximus. Kilalang kilala niyang kaibigan. Sigurado siyang mapapahamak ang dalawa sa podar ng kaibigan. Stella, please answer my calls. Samantalang naiwan si Maximus at Lance sa opisina nito. Nagawan ko na ng paraan ng Media Max. Wala nang mga video. Tumango si Maximus dahil sa sinabi ng kanyang sekretary. Nagpaalam na rin si Lance ngunit kaagad siyang pinahinto ni Maximus. Tungkol sa information ni Stella Suarez, ginawa mo ba talaga ng maayos ang investigation? Kunot noon na tanong ni Lance dito. Yes. Repeat your investigation and I want the real information, okay? Seryosong sabi ni Maximus kay Lance. Pero tama naman. Okay, right away. Agad na sabi ni Lance at umalis na doon dahil sa sama ng tingin ni Max sa kanya.
Sigurado siya na tama ang kinonduct niyang investigation. Ngunit bakit sinasabi ni Maximus na mali informations niya? Wait, kilala ko to ah. Johanna Suarez? Basa niya sa kanyang bago nakuhang information. Kapatid siya ni Stella Suarez? Hindi makapaniwala niyang basa. Noong una wala namang ganun sa nakuha niyang information. Hindi, imposible. May mali dito. Ano kayang gagawin ni Maximus kapag nalamang anak ni Stella si Johanna? Ano ang gagawin ni Maximus para muling makuha ang loob ni Stella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.